Hello mga kabeta, welcome back ulit sa ating YouTube channel, no. Andito ulit tayo para magbigay ng ilang beta tips and tutorials para sa ating mga kapwa hobbyist ng beta. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo nawala tayo sa eksena nitong mga nakarang taon, pero ngayon, unti-unti tayo magbabalik para magbigay ng konting kaalaman. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat at syempre shoutout na din sa Asian Beta Alliance, sa President ngayon ng ABA, si Pres Lemuel. And syempre dun sa ating mga subscribers na palaging nanonood at nagko-comment sa ating mga videos. Unang-una na dyan ay si Boy Hantik. Okay, shoutout sa Boy Hantik. Si Glenn D. Dolosa. At syempre si Regan Sayasay. Shoutout sa inyo mga bro. So ngayon, pag-uusapan natin is kung paano ba mananalo ang isda natin sa isang beta show. So, parang ang hirap, no? Parang, paano ko gagawin yun? Ito lang naman yung isda ko. May mga dapat tayong tandaan at yun dapat ang ating pagtuunan ng pansin. Unang-una, pinakaunang-una sa lahat, kung gusto mong manalo sa isang beta show, kailangan ay aralin mo ang International Beta Congress Standards o IBC Standards dahil ito yung may pinaka-konkreto at pinaka-basehan ng mga guides ng mga faults sa color, sa fins, sa size, sa deportment, lahat nandito na. Kumbaga, ito yung Biblia na sinusunod natin para malaman kung ano ang isdang mananalo o hindi. So, number 1 yan ha. O, ilalagay ko dito yung link kung saan mada-download yung IBC standards. So, yan. Pero paano kung hindi mo maintindihan yung IBC beta standards na binabasa mo? Siyempre, dyan papasok yung kailangan may mga kakilala kang mga matagal nang nagbebeta para may explain nila sa inyo yung mga nakasulat dun sa IBC beta standards. O hindi naman, pwede nyong puntahan yung mga videos ko na nasa playlist ng beta or fighting fish. Panoorin nyo lang dun at matututunan nyo yung tamang pag-distinguish ng mga lineage and forms ng ating mga alagang beta. Pangalawa, kung ikaw naman ay isang breeder, o nalaman mo na yung standards, kung ikaw ay isang breeder at sinasali mo yung mga isdang na breed mo, siguraduhin mo lang na magfo-focus ka sa isa o dalawang linya. Halimbawa, isa o dalawang tail types. Pero much better kung newbie ka pa lang, simulan mo na sa isang linya lang, isang tail type. Kung kaya mo ay isang kulay lang. Doon ka mag-focus at doon mo i-improve yung iyong linya. Okay? Hindi tayo dito parang zoo na lahat ng hayop ay aalagaan natin at mapapaganda natin. Hindi natin kaya yun dito sa pagbebeta. Okay? Maliban na lang kung kung napakalawak ng inyong pagbebeta at marami kang trabahador. Okay? So, kung newbie ka, mag-invest ka sa isang quality na material. So, male and female. Kung may makukuhanan ka na magandang materyales, mas maganda kung magkaiba ang may-ari para yung linya mo mismo ang mabubuo mo. Yun ang pinaka-importante. Halimbawa, magsimula ka sa Royal Blue na half moon plakat. So, yun ang i-breed mo. Pagkalaki, mag-select ka kasi meron ka nang alam sa IBC standard. I-select mo ngayon yung pinakamagaganda doon sa batch na yun. Tapos nun, ibangga mo yan sa ibang female o sa ibang male na makukuhanan mo ng ibang linya din. Tapos, paganda ng paganda yung linya mo. So, in that way, na-focus lang yung energy mo sa pagbe-breed ng isang linya. Hindi ka na malilito pa dun sa iba. So, yun lang yung goal mo. Okay lang naman kung isang kulay lang yan, dun ka lang sasali. O, diba? At least, mataas yung chance mo manalo. Kesa, salihan mo lahat, pero hindi ka naman confident dun sa mga isda mo kasi hindi mo naman napagtuunan ng pansin. Okay? Maliban na lang yan kung team kayo. Kung team kayo na maglalaro, may kanya-kanya kayong toka, tail type, kulay. Yan yung ating mga gagawin. Focus lang sa isa. Okay? Pangatlo, dapat kung sasali tayo sa mga beta show,
local man yan o international, dapat marunong tayong mag-categorize ng ating sariling isda. Bakit? Kasi dito nakasalalay kung saan at sino ang makakalaban ng mga isda mo. O halimbawa, meron kang isang isda na bicolor o kaya marble, napansin mo na hindi pala ganon kaganda yung marbling effect niya or hindi rin kagandahan yung kulay niya. Ipapasok mo pa rin ba siya sa bicolor o sa marble? O pwede mo siyang ipasok sa form and teenage. O diba? Mas tumataas kasi yung tsansa ng ating pagkapanalo sa isang show kapag nalalagay natin sa tamang category o tamang class list yung isdang ilalaban natin. Yun ang importansya na dapat tayo ay marunong mag-categorize ng ating sariling mga isda. Kung gusto niyo naman matutunan yung pag-category ng ating mga isda, meron tayong mga videos na nakapost dun sa ating playlist din. Pwede nyo yung panoorin at marami kayong matututunan sa pag-categorize ng beta doon. Pang-apat, dapat hindi tayo tamarin mag-water change. Okay, you heard it right. So, ang kondisyon ng ating mga isinasaling beta sa mga show ay nakadepende sa inyong grooming techniques. Iba't iba ng klase ng grooming techniques ang kada breeder. Meron dyan hindi naglalagay ng talisay lip, meron naman naglalagay. Meron dyan nagpapatak ng iba't ibang klaseng gamot para tumapang yung mga alaga, meron din namang hindi. Meron namang sobra kung mag-water change, sobrang linis talaga. Meron namang sakto lang. So, iba-iba tayo ng breeding style, ay ng grooming style. Pero ang importante, matutukan natin yung pag-groom sa ating mga isda. Kailangan nasa top form yung ating kondisyon ng ating mga beta kapag ilalaban natin sila sa mga show. Kasi kadalasan yan, 1 o 2 araw yan sila o 3 araw na nandoon sa show na yon at hindi yan minsan sila pinapakain, lalo na kung mahigpit yung organizers na bawal pakainin. Kaya dapat kahit malamig o mainit yung panahon, kayang mag-adapt ng mga beta sa mga challenges na yon. Kaya dapat galingan nyo ang inyong pag-groom. So basically, matutuklasan nyo rin naman sa mga sarili nyo yan kung papaano yung style ng grooming technique na gagawin nyo. Pero ang pinaka-importante sa lahat is linis ng tubig at saka yung pag-flaring at exercise ng inyong mga betang sasali sa show. Pang-5, meron ka na ngayong knowledge, meron ka na ngayong betang ginugroom, alam mo na kung anong category, alam mo na rin kung saan isasali, alam mo na yung kapasidad ng isda mo. Okay, di ba? Ngayon naman, aalamin mo kung anong show yung sasalihan mo. Para sa mga newbie at baguhan, pwede kayong magsimula doon sa mga mini show. Actually, marami na ito ngayon, mga mini show. Halimbawa, may chapter sa inyo, maliit na chapter, tapos magkakaroon ng show, tapos may mga maliliit na online show. Sumali kayo dyan. Kasi kalimitan ng mga sumasali dyan is mga baguhan din o yung mga gustong maka-experience. So, kadalasan dyan, wala yung mga big players dyan. Kasi, mga big players mostly, ang target niya nila yung mga national pointed show. So, sa mga mini show, mag-invest kayo doon. Kasi, magandang experience na manalo doon sa mga ganong competition kasi nagsisimula ka pa lamang. So, ano lang yan, parang hagdan yan. Simula tayo sa baba, pataas ng pataas. Okay, para magamay nyo yung paglalaro ng beta. So, alamin nyo yung type of show, mini show, national show, international show, exhibition show lang siya, mga ganon. So, kung ano yung target nyo doon, yun yung papaghandaan nyo. Tapos, nakadepende rin dyan kung anong klase yung isdang isasali mo. Kasi kalimitan dyan sa mga mini show ay konti lang. Halimbawa, sa kategoring ito, nakita mo, uy, wala pang nag-entry na ganun. So, kung meron kang isda sa bahay na kahit hindi kagandahan, ipasok mo doon, di ba? So, kasi wala kang kalaban, mananalo ka pa rin. So, more chances of winning kapag ginagamit mo rin minsan yung utak mo sa paglalaro. So, gawain ko rin yung kasi dati. Tinitignan ko kung sino na yung class list o category na sobrang dami ng entry. Tapos, hindi na ako nag-entry dun. Tapos, makikita ko na magaganda, hindi na ako nag-entry.
Kaya kalimitan pag nag-entry kami ay pahuli na, patapos na para masipat muna namin yung mga kalaban. Okay, para hindi sayang yung entry. So yung mga bunge na categories, yung mga walang entry, yan pinapasukan namin yan para manalo kami kahit first, second or third man lang dun sa isang category na walang nag-e-entry. 'Di ba? Ayos na technique 'yun. Kung gusto mo lang naman manalo, okay 'yun. Lalo na kung may puntos yung mini show na na masasalihan mo, okay 'yun sa puntos-puntos, 'di ba? Pagdating naman sa mga national at international shows, diyan mo na makakalaban yung mga iba't ibang klase ng breeder dito sa buong Pilipinas na yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Marami tayong magagaling na breeder dito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Meron pa rin tayong mga international beta hobbyist na pumupunta pa sa Pilipinas para lumaro dito sa atin. Pero dahil nga nung nagkaroon ng pandemic, nabawasan. Pero balang araw, babalik din naman yan sila kasi napakaganda maglaro dito sa Pilipinas lalo na kapag napakadaming entry. So sa international shows, pag na-experience yung manalo sa international shows, kahit third place lang, napakalaking bagay na yun kasi yung isda mo ay dumaan sa maraming kalaban at siyang nanalo kahit third place lang, diba? So ganun ka lupit kapag international show. Lalo na kung best in show ka sa international show, talaga namang idol na ang tawag sa'yo. Idol! So yun. At ang pinakahuli at ang pinaka-importante sa lahat, pang-anim, sumali ka. Okay. Hindi mo malalaman sa isang show kasi, hindi mo alam kung sino kalaban mo. Not unless sa huli ka na nga mag-entry. Pero hindi mo pa rin alam kung sino, hindi mo kilala kung sino yung may-ari ng kalaban mo. So, sumali ka. So, kahit knowledgeable ka na, kahit feeling mo perfect na yung isda mo, feeling mo tama naman yung kategoring sasalihan mo, nasa kondisyon naman yung isda mo, kung hindi ka mag-e-entry sa isang show, hindi ka mananalo. Pag pinangunahan kayo ng takot na wala, baka matalo to naku, lalaro si ganito, ang gaganda ng isda nun, hindi na lang ako sasali, baka matalo rin to. Huwag gano'n ang mentality. So, kahit matalo tayo, experience pa din yan sa atin. Kaya, and malay nyo, di ba, matsambahan nyo. Pagdating dun sa show, yung akala nyo magandang kalaban is pumangit ang deportment. O, di ba? Yung sa inyo pang mapili. So, hindi kasi natin masasabi yan pag nasa show na tayo. Lalong-lalo na sa judging. Iba-iba yung nagja-judge, iba-iba yung pagtingin nila sa isda, iba-iba yung kilatis. Kaya, swertihan din talaga pagdating sa show. Pero, pag pinag-combine natin yung mga knowledges na pinag-aralan natin simula umpisa hanggang dulo, tataas na yung chance nating manalo sa mga show. Okay? Kasi kahit sinong kagaling na breeder, hindi niya sigurado na siya magcha-champion pagdating sa isang show. Tumataas lang yung confidence natin na maganda tong isdang to, isali natin to. Pero walang makaka-assure sa mga breeder, sa mga player na yan na mananalo sila or magcha-champion sila sa isang show. Kaya sumali ka lang ng sumali hanggat may pambayad ka ng entry fee, tapos hintayin mo lang ang magiging fruit ng iyong labor. So nakaka-addict kasi yung paglaro, lalong-lalo na kung sariling breed mo yung isinasali mo sa mga show, kasi napapatunayan mo talaga sa sarili mo na ako yung nag-breed dito, ako yung nagpalaki, ako yung nag-groom, and ikaw, mananalo yung isda mo. Nakaka-proud talaga yun. So, eventually, pag nagsimula ka sa mini show, tapos sa mga chapter shows, magiging national pointed shows, then international shows, magagamay mo na yan. Tapos, magkakaroon ka na rin ng diskarte kung paano lumaro sa isang beta show. So, sana guys, patuwa kayo sa ating pagbabalik. Kung may mga tanong man kayo sa larangan ng pagbebeta, pwede kayong mag-comment sa mga videos para bigyan natin ng liwanag yung mga agam-agam sa inyong mga easy. So nga pala, promote ko na rin, bukod sa pagbebeta, ako ay nag-aaso na rin, kaya medyo magkakaroon tayo ng mga ibang klaseng post dito sa channel. Sana andyan pa rin kayo, mag-subscribe pa rin kayo at manood, at supportahan niyo po ako dito sa aking channel. Maraming salamat po. Magandang araw.